Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Tila kalunos-lunos nga ang dinanas ni Nanay Alvi Vergara sa kanilang mga amo. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga nila tratuhin si Nanay Alvi Vergara dahil pati ang kapitan na ito ay naghuhugas nga ng kanyang kamay. Tila naglalaglaga na ang mga ito dahil bistado nga sila at kakalad ka rin na sa kulungan. Dapat talagang maparusahan ang mga ganitong tao na tila hindi nga tao ang trato nila kay Nanay Alvi Vergara, ngunit mas masahol pa sa hayop ang kanilang ginawa. Kaya naman banat ng maraming netizen na dapat dito sa kanyang amo at sa kapitan na to ay bitayin na rin or tanggalin ang kanilang mata para maranasan nila ang kalunos-lunos na ginawa nila kay Nanay Alvi Vergara. Hustisya ang sigaw ng kanyang pamilya at taong bayan. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell kung bago ka pa lamang sa aking channel. Dumating lang po. Ikaw ba hininga ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong, dumating lang po sa barangay. Barangay Hall. Barangay Hall, Mamburaw? Opo. Salamat po. Manang LB, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017, nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga na bahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Yung una po, nung start ko po nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo. Nasila po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawala ng vision, hindi na kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. So, Noong Pebrero po, 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan? Opo, sa babae po.
Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung gaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para po 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito. Alam niyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman niya, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Taga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po. araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo ho, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gustong kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Opo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatnan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatnan ko po siya na magutim at talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko po, ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga gano'n. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling Elvi sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yung senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong natin? Kasi sa patas po ni Senator Estrada,
Yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV, Sasagutin mo pa yun, ha? Sorry, Sir LV, Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might go. Mike, pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam mo ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po, sir. Hindi ko po sinurrender po yan. At lalo hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tingnan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi. Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako
dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sa dereliction of duty. Ayun po naman sir ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakaalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? wala naman po naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Imposible naman yan. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LV? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Kilala po. Kilalang tao yun doon. Yung kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LV ron, bulag na siya ang dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging po sa Nanay LV. Manang LV, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi niyo makikita? Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo. Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition, malaki ba, magbalik? yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung itsura ng Kapitan na nakita mo no, kahit isang mata ka, Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. kad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Tabangan. Medyo ano ka? Ano ba height mo, LV? Mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo o Opo. nakaupo ka. 5 po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala na total vision. Yeah, totally. The doctor can't attest. So hindi mo, ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Yung pong nakatakas po ako ng 2021. 2021? 2020 o 2021? 2021. 21 nakatakas ka. COVID pa nun, lockdown pa nun. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan dumiretso? Yung pong sabi yung nasa lubungan ko po, yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po yun. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa Barangay Hall para magreklamo, Opo, isumbong? sabi po nung Kagawad doon, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo. Sabi, ihatid daw po ako sa sakayan ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon na nabobosesan mo naman. Opo. Siya yung Kapitan. Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun, sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka nun. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may
parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. langganang mali. Dito nga natin makikita na halos mabulag na ang mata ni Nanay Alvi Vergara sa sinapit ng pamilya Ruiz na ito sa kanya at kanyang mga anak, kaya naman dapat talagang imbestigahan ito sa Senado at huwag silang pakawalan hanggat hindi sila nagdudusa sa batas ng Pilipinas.